AJ, ito ang mainit pa rin syempre yung usapin dito sa budget na itong Kamara ay pinasa nila 6.79 trillion pesos for 2026. Pero bago nangyari yan, naging mainit yung usapin halimbawa dito sa bilyon-bilyong pisong unprogrammed appropriations. Paulit-ulit natin yan naririnig. Ganon din yung mga pork barrel, yung mga budget insertions. Una muna, pakipaliwanag sa amin, ano-ano ba yung ibig sabihin ng mga termino na yan? Simulan natin dito sa, ito yung mainit kasi yung unprogrammed appropriations. Ano ba yan? Sige po, maganda po na mahimay po natin Mm-mm. yung mga technical terms na ito. Pero bago po natin i-discuss yun, no, gusto ko po ipunto na yung issue ng corruption po kasi it's like a cancer sa ating government. No? Parang siyang sakit na malubha na kailangan po natin i-address. So ang role po ng civil society ay parang yung immune system natin na lalabanan dapat yung corruption. No? So yung mga technical issues na ito, these are some of the forms of the cancer cell. Halimbawa, yung unprogrammed appropriations po. No? So may panawagan po si Akbayan Representative Shell Jokno na gawing zero ito. Mm-mm. And then, hindi po nag-agree ang House of Representatives dito, kaya hindi po nanalo yung proposal po niyan. No? So bakit ba? Yung unprogrammed appropriations po na 243 billion, ito po ay standby fund. Ibig sabihin, pwede lang gamitin itong pondo na ito kapag nagkaroon tayo ng lubos o excess na revenue collections ang ating gobyerno. So, ibig sabihin, kailangan yung inaasahan nilang tax collection mas mataas dapat yung makolekta nila doon sa target nila no, bago ma-activate ito. Kaso ang problema, so nag-analyze po kami ng budget in the past few years. No, ang napansin po namin ay starting in 2022 po, napakalaki ng insertions dito sa unprogrammed appropriation. So pagtataka tayo, bakit may insertions dito kung standby fund lang naman siya, no? So noong 2024, lumobo po ng 700 billion yung unprogrammed appropriations. At nalaman po namin na nangyayari po ito dahil posibleng naglalagay po sila dito ng flood control projects. Dito po sila naglalagay ng pork barrel, no? At dahil yung items dito sa unprogrammed appropriations, hindi po siya itemized, no? Malaki ang possibility na may corruption, may anomalya at may pork na nangyayari dito sa unprogrammed appropriations po. So, ang panawagan din po ng PBC ay gawing zero po talaga yung unprogrammed appropriations dahil nagiging avenue po ito for corruption, nagiging avenue po ito for mga budget insertions po. Pero AJ, paano siya nakukorap kung pakipaliwanag lang kung dahil standby nga siya, 'di ba? Parang walang nakalaan eh. So paano mo siya bibigyan halimbawa yung sinasabi mo up to 700 billion pesos, no? Saan mo kukunin 'yan at paano na napupunta 'yan sa sa mga tiwaling mambabatas? Oo, so magandang question yan. No? So yung unang paraan na ginagawa nila ay halimbawa yung insertions nila. Mag-i-insertion sila halimbawa sa AKAP or sa AIX or sa MAIFIP, no? Mga ayuda programs na pet project ng mga congressman. So gagawa sila ng insertion dito. Ang problema, kapag gumawa ka ng insertion sa budget, kailangan mo magbawas ng katumbas na halaga sa ibang item. So ang ginagawa nila ay dadagdagan nila yung insertion nila, tapos magbabawas sila sa ibang program. Halimbawa, dadagdagan natin yung MAIFIP, babawasan yung PhilHealth. Okay, yung bawas sa PhilHealth na yun, ang ginagawa nila, nilalagay nila sa unprogrammed appropriation. No? So, ibig sabihin nun, yung pondo na insertion nila, mapopondohan yun, pero yung ibang programa ng gobyerno, posibleng mawalan ng pondo. So, ito po yung nangyari dito sa infrastructure. Halimbawa, maglalagay ng dagdag na insertion sa flood control, ang ginawa nila ay binawasan nila yung priority programs ng Department of Transportation. Halimbawa, yung mga rapid bus transit. So napansin namin sa 2024 budget, tinaasan nila yung DPWH budget, ngunit yung transportation budget, binawasan po nila at nilagay nila sa unprogrammed appropriations. And then, walang guarantee na ma-implement yung mga proyektong ito. So, talagang nagiging avenue siya for insertions, for corruption, and for pork. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.